Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Isang kotse ang humahagibis na tila nawawala ng preno. Halos malatid ang litid sa lalamunan ng babaeng driver sa pagtili habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Pilit pa ring kinokontrol ang preno pero wala na siyang magawa. Lalo pang nandilat ang mga mata niya nang makitang may mababangga siyang tao. Si Ka Oscar, ang albularyo. Si Ka Oscar naman, hindi alintana ang paparating na panganib dahil laman pa rin ng isip niya ang dating nobya na si Olivia. Naaalala niya ang masasayang alaala nila bago pa ito makuha ng mga engkanto noon. Hindi alintana ang sasakyang nawala ng preno. Nabigla na lang si Ka Oscar nang sumalpok sa kanya ang kotse at tumilapon siya. Sa hospital na nagkamalay si Ka Oscar. Pagmulat ng nanlalabo pa niyang paningin ay bumungad sa mga mata niya ang mukha ni 30 anyos na nurse na si Gwen. Si Gwen ang siya ring nasa manibela at nagmamay-ari ng kotseng bumangga sa kanya. Naka-wheelchair pa ang dalaga dahil kailangan pa rin niyang magpagaling. Pero sooner ay makakalakad na ulit siya ng maayos at makakabalik sa pagiging nurse. Nagpakilala siya at humingi ng tawad kay Ka Oscar na nagsabi rin ng pangalan sa kanya. Ani ni Gwen, bukod sa pagsagot niya sa hospital bill, nito ay handa rin siyang magbayad ng danyos perwisyo. Pero hindi alintana ni Ka Oscar ang nangyari sa kanya. Hinanap niya agad ang bag niya kung saan nandoon ang kwintas ng pinunong aswang. Hindi naman masabi ni Gwen kung nasaan ang bag. Nataranta na raw kasi siya. Iniba ni Gwen ang usapan at tinanong kung may kamag-anak ba si Ka Oscar na pwedeng masabihan ng nangyari. Baka raw nag-aalala na ang mga ito. Pero hindi na naman sinagot ng albularyo ang tanong niya. Sa halip, pilit na tumayo sa hospital bed si Ka Oscar kahit may iniinda pa ang katawan niya. Kailangan daw niyang mahanap ang kwintas. Pinigilan siya ni Gwen. Kailangan pa raw niyang magpagaling. Pero hindi napigil si Ka Oscar. Palabas na siya ng kwarto ng ospital nang biglang magkisap-kisap ang ilaw. Sinundan iyon ng sigawan ng mga nasa labas. Sinabihan niya si Gwen na manatili roon
at saka siya lumabas. Hindi naman mapakali ang dalaga kaya tumayo siya mula sa wheelchair. Kahit paika-ika ay pinilit makalakad. Mas nahihirapan kasi siya sa wheelchair. Nagulat si Ka Oscar nang makitang nagtatakbuhan ang mga tao. Hinarang niya ang isang staff ng ospital at tinanong kung bakit nagkakagulo. Anang staff na matandang babae. Nawawala raw sa sarili ang janitor na si Tomas. Bigla na lang daw pumasok sa kantina ng ospital. Kumuha ng patalim at nananaksak. At ngayon ay nangahabol pa ito ng ibang mabibiktima. Hindi niya alam kung sino ang ibang nasaksak. Nagmadali si Ka Oscar na hanapin ang sinabing janitor. Nakumpirma niya ang kutob nang makita niya ang janitor sa pasilyo ng building. Nakatalikod at nakasabit sa leeg ang kwintas. Inihanda ng albularyo ang sarili. Kinuha niya ang atensyon ng janitor. Tinawag niya sa pangalan. Unti-unti itong lumingon sa kanya at ngumisi. Hindi nagpakita ng takot si Ka Oscar. Kinuha niya ang map na nakasandal sa gilid. Iyon ang ginawa niyang panlaban nang atakihin siya ng janitor. Nagawa naman niyang ihampas dito ang map pero nabalikan din siya nang mahawakan siya nito at ihampas mismo ang katawan niya sa konkretong dingding ng ospital. Namimilipit sa sakit si Ka Oscar pero pinilit pa rin niyang makatayo. Sa pagkakataong iyon ay sabay silang umatake sa isa't isa at sabay ding natumba. Nagawang makubabawan ng janitor ang albularyo at masakal. Sa kabila niyon ay sinikap pa rin ni Ka Oscar na makapagbigkas ng orasyon na hindi siya sigurado kung tatalab. Sinasambit din niya ang pangalan ni Tomas para gisingin ang kaluluwa nitong inalisan ng masamang espiritu ng lakas upang mapagharian ang katawang iyon. Ngunit hindi na niya mabigkas ng maayos ang orasyon dahil sa mahigpit ng pagkakasakal sa leeg niya ng janitor. Pakiramdam ng albularyo ay matatalo siya sa pagkakataong iyon dahil hinahabol na niya ang paghinga niya. Nang biglang may humampas ng upuan sa likod ng janitor. Nasira lang ang upuan, ngunit hindi man lang iyon ininda ni Tomas. Binalingan niya ang dalaga, takot na napaatras si Gwen. Sinamantala ni Ka Oscar ang pagkakataong itinuloy niya ang pagsambit ng orasyon habang papalapit ang janitor kay Gwen. Napasigaw ng ubod lakas si Gwen nang atakihin siya ng lalaki. Ngunit napahinto rin ang lalaki. Tila naririnding tinakpan ang tenga dahil sa patuloy na orasyon ng albularyo. Pumihit ito pabalik kay Ka Oscar para muling umatake. Paglapit niya ay hinablot ng albularyo ang kwintas. Animo, napaso pa ang albularyo sa pagkahawak sa kwintas.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.